Uy, nadali tayo. May bagong post. W zone. 4 hours ago. Formidable center. Kinilala sa malakas. Isa sa malakas. Tingnan natin. Formidable presence ng isang sentro sa loob ng paint. Ito ang nasabi ng ilan sa Japan local website tungkol nga sa laro ni Kai Sotto at napapansin nga rin ang nagagawan Kai sa loob ng paint. Magandang performance ang kanyang naibibigay para sa team ng Ushigaya Alapas at kita naman yan sa kanyang stats. Maging si Coach Yanzai ay tiwala nga rin sa kanyang player. Nabanggit niya sa kasi ito binababad siya nito no. Yung team niya dati no, wala Parang ba? 10 minutes lang ba siya? 13, 15, gano'n lang Ito babad siya no, 30 minutos no, 25 minutes, mga ganun. Mababa na yun no. Karena 30 minutes no, si Kai dito, 33. Kanyang interview, ang magandang laro ni Kai laban sa team ng Chiba Jets, 17 points, 8 rebounds, 4 assists at 2 steals. Patuloy. Baga parang siya Coach Tim Cone, diba? Babad kay Tim Cone. Pero kay Chat Reyes hindi siya gaano gamit na wala ganong play. Ang pagiging dominant ni Kai Sotto sa loob ng paint na uwi nga lang sa one possession ball game ang kanilang huling laro at natihado ang Kushigaya Alpas. Kapag naging tuloy-tuloy ang magandang momentum ng laro ni Kai Sotto dito sa Japan B1 B-League at maging sa Gilas ay magiging malaki ang epekto nito sa kanyang scouting report na makikita at magiging basihan naman ng mga NBA teams kapag naghahanap ang mga ito ng mga sentro sa off-season ng NBA 2025. Na kanilang kailangan na lang nito pa consistent no. Minsan nawawala may araw nawala gagamitin sa kanilang team next season. At kay Sotto, kita natin na handang-handa na nga pwede na at papalag sa NBA level. Benny Boatwright malapit na ngang makarecover sa kanyang injury at Coach Tim Cone gusto niya na nag-iensayo na nga ito sa Gilas team pagdating ng third window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Nakita natin ang nakalistang height ni Benny Boatwright ay nasa 6'10 at athletic ang galawan ng player na ito. Kaya rin ang all-around na laro at dahil sa kanyang height ay magiging malaking tulong na rin ito sa loob ng paint. Kai Sotto, AG Edu, Junmar at Benny Boatwright, isang 7'3", isang halos nasa 6'11" na si Junmar AG. Matatanggap to mga average siguro nito 6'11" ako sa lahat sila magalan. Power forward center natin. Edu at Boatwright na nasa 6'10", magiging mas solid pa ang mga players at combo natin sa 3, 4 at 5 position o sa center power gagamit yung balikat tsaka siko forward at small forward. Justin Brownlee at Benny Boatwright, sila ang pinaka-main option ni Coach Tim Cone. Na naturalized player ng Gilas, pwede rin na gamitin ni Coach Tim Cone ang dalawang players na ito nang sabay sa paparating na Southeast Asian Games. Gumawa sila ng record doon pagtatambakan nila ang mga kalabang teams ng malakihan. Kai Sotto pa rin ang number 1 center natin sa FIBA Asia Cup qualifiers sa pagkakaroon ng double-double. Pinapakita niya na dominant siya dito sa FIBA Asia Cup qualifiers at magpapatuloy ito hanggang sa FIBA Asia Cup. Muling makakalaban ng Gilas team ang team ng New Zealand sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers at maganda nga siguro na subukan rin si Benny Boatwright dito bilang paghahanda na rin sa paparating na FIBA Asia Cup. Nang sa ganon ay magkaroon na rin ito ng experience at chemistry kasama ang iba pang Gilas players dahil hindi rin natin masabi kung ano ang mga pwedeng kakaharapin ng Gilas sa mga situations sa lalo kakabahan yung New Zealand nito. Kasi ganyan din yung ibang Asian country pag dalawa rin yung import magpapasok mga Indonesia mga Taiwan FIBA Asia Cup, lalong-lalo na at minsan nagkakaroon talaga ng injury ang mga players. Idagdag pa natin na meron ng nakahandang backup plan ang Gilas team kapag nagkataon. Solid na solid ang mga players natin sa 1 at 2 position o yung mga guards natin at tama ang ginagawa ng Gilas, naghahanap ng mga buti pumutok tong dalawa sa 13 ito Newsome ang ginagawa ng Gilas, naghahanap ng mga matatangkad na mga players na makakatulong sa 3, 4 at 5 position. Kai Sotto at Junmar Fajardo ang combo bigs natin at hindi pa natin nakikita si AG Edu na nakapaglaro sa sistema at rotation ni Coach. Malas Edu lagi tingin may laban lagi na lang injured.
Coach Tim Cone. Isa ito sa inaabangan natin, malaking tulong ang maibibigay ni AG Edo pa. Lakas dumepensa no? Pag nakapasok sa Edo. Para sa Gilas Rebounder, team depensa. sa loob ng paint, parehong maganda ang nagagawa ni Kai Soto sa Gilas team at Kushigaya Alphas team at kailangan lang may pagpatuloy ni Kai ang magandang laro hanggang sa matapos ang Japan B1 B-League maging ang FIBA Asia Cup qualifiers at mula dito ay tignan natin kung ano ang mangyayari sa off-season ng NBA. Posible na magkaroon ng deal para kay Kai na magbibigay daan para makapaglaro siya sa NBA. Nagawa ng kanyang kakampi noon na si Kawamura, kaya naman kaya rin ni Kai Soto na gawin ito. Sana nga next year Natin na magagamit talaga ng mga NBA teams ang kanyang height at sa tamang sistema at mga plays ay magiging maganda ang ambag ni Kai sa isang NBA team. Tiyaga lang para sa consistency, ito ang kailangan na gawin ni Kai Soto. Ipagpatuloy niya ang kanyang magandang laro dahil na rin sa marami ang nakakakita at nakakapansin sa nagagawa niya sa loob ng paint at kitang-kita naman ito sa kanyang stats at record. Yep, puro double-double na Tapos na madalas nasa 20 plus na yun, nakukuha niya na lagi. Sa ngayon parang 13 yung average niya pero kung titignan mo yung mga previous last, mga average niya siguro mga 18. Taas na yun Like natin, syempre yan. Bye.